ang lakas pa rin talaga ng amats ni Kadigungan hanggang ngayon. Hindi ba yan marunong mag-move on? So ngayon guys, meron siyang another hamon na naman dito kay House Speaker Martin Romualdez at kay Pangulong Bongbong Marcos. Ukol pa din ito sa usaping confidential funds ng kanyang anak na spoiled brat na ngayon ay Vice President ng bansang Pilipinas. Ginawa ba naman siya spokesperson? So ngayon, yung sinabi niya ay inulit niya na naman again and again and again sa programa ni Pastor Kibs, yung nagpatigil daw ng bagyo ng lindol. Diba? Inulit niya na naman sa programa nila ni Pastor Kibs doon sa SMNI ang panawagan niya, ang kanyang hamon. At ito yon. Yan. Hindi niya nababasa. Ilagay ko na lang dyan. So, sabi niya, panawagan niya sa COA, PFPRRD, former President Rodrigo Roa Duterte, challenge COA to open all government financial records. Unahin nila ako at si Sara. Di ba, first of all, hindi ka naniniwala sa COA? Di ba? Tapos tinistress mo yung life ng mga COA auditors. Tapos ngayon na kailangan mo sila, abay babalikan mo lang ng parang wala nangyari. Di ba guys? Totoo. Tinrethend niya yung buhay ng mga COA auditors. Hindi ako nagsisinungaling. Meron akong video sa inyo. Papakita. Sino ang taga-COA dito? Hulog na sa hagdanan para hindi maka-report. Yes. Maniwala ka niyang COA niyan. Yes. You know, just do it by circular, then you expect everybody to obey. Mga circular office yung pakialam ko. Inyo yan. Diba? You see, tinrethend niya nga yung buhay ng mga COA auditors eh. Yung laglag natin yan sa hagdanan, patumba natin yan. Tapos ngayon, na kailangan mo yung mga COA auditors, agad-agad kang manghingi na tila baga parang walang nangyari. Gusto mo, ikaw lang yung mahilig mag-criticize. Criticize kayo dito, criticize kayo doon. Tapos pag kayo tong kinukundina, kinikriticize, galit na galit kayo. Tama ba yung mindset nyo na yan? Ha? Tapos sasabihin ni Inday, wag daw manira kasi malayo pa naman ang eleksyon. Eh kayo nga tong ang hilig manira eh. Kayo tong malayo pa yung eleksyon pero ngayon, naninira na kayo. Kasi sa tingin nila daw, si Martin Romualdez, si House Speaker Martin Romualdez ay isa sa mga possible person na tatakbo bilang presidente sa susunod na national election sa 2028. Natitreaten kumbaga sila. Kasi imagine ha, yung 125 million, hanggang ngayon wala pa ding liquidation. Hindi man lang natin alam kung saan ginamit na project or mga itemized expenses, hindi natin alam kasi nga walang formal liquidation. So, is that means na for the future budget ba yan? Yung hinihingi yung diba? Hinihingi yung pondo? Nagtatanong lang ako Nagtatanong lang ako. Kasi simple question lang naman, para saan mo gagamitin itong confidential funds na hinihingi mo? Tapos, yung naubos yung 125 million within 11 days, they always refuse to give a, diba? Explanation, diba, kung paano naubos yun ng ganun-ganun lang. Tapos ngayon, na tinanggalan ng confidential funds, kayo tong lakas manghamon. Diba? Gusto niya kasing durugin si Pangulong Bongbong Marcos at itong si House Speaker Martin Romualdez. Hindi lang napagbigyan, ang daming sinasabi. Anyway, sabi dito, former Rodrigo Roa Duterte said the Commission on Audit should conduct a transparent financial auditing of all government agencies in the country. Coming from your mouth? Ha? Kadigungan? Nga salin, hindi kayo makapaglabas. Coming from the horse's mouth? Diba? Meron isang abogado na nag-request sa inyo. I don't think so kung nandito pa yung picture. Meron isang abogado na nag-request sa kanila ng kanilang salin and lagi nilang, hindi nila pinapansin, si Attorney Dino S. De Leon.
So, basahin ko na lang, di ko na lang dyan ilagay. Sabi dito, requested a statement of asset liabilities and net worth ni VP Inday. Kasi according to the Republic Act 6713, karapatan natin malaman kung gaano na sila kayaman, karapatan natin yun. Kaso hindi nila pinansin. Tapos ngayon, ang lalakas nyo makapagsabi ng mag-audit-audit. Ngayon salin nyo, hindi nyo mailabas. Hindi naman tayo maglukuhan dito. Hindi naman kami pinanganak kahapon. O, yan yun guys, oh. Yung salin. Pasensya na, medyo malabo. Yan. Yan, oh. Yan. October 4 pa yan. Diba? Kaloka tong mga ano na to. Anyway, sabi pa dito, Duterte made this remark on his weekly program over this SMNI News channel on Tuesday night, noting that the COA should make it priority to audit himself and his daughter, Office of the Vice President. Ang galing nila gumamit ng victim card, no? So, unahin nila ako, pati si Sarah, make it priority and COA should come up a public statement to this challenge. Bakit nyo china-challenge yung COA? Eh, diba hindi naman kayo naniniwala sa COA? Totoo yan, guys. Hindi naman sila naniniwala sa COA. So, sabi pa dito, nawala tayo. Sabi pa dito, I am not asking you, COA. I am challenging you to initiate and opening all records of the government, especially the finance side at Duterte confidently urged the COA immediately start the auditing of his previous office. Lakas mong manawagan sa COA, lakas. Pero tinitreaten mo yung life nila. Sa sinasabi niyang to, may threatening na nangyayari eh. Kaya COA, ayos-ayos kayo sa report nyo. Baka mamaya magkamali lang kayo na report nyo. Ganon kayo. Diba? Kasi first of all, hindi naman siya naniniwala sa COA. Alam niyo, meron yan siyang parang tinitreat niya, hanapin ko dito ha, parang pinapapatay niya yung mga COA auditors. Kung makita, pero hanapin ko dito ha, antay lang kayo. Mga minamahal. Nakita ko yun kanina eh. Naloka ako. Ang daming pwedeng sabihin, yun pa talaga yung pagbabanta sa buhay ng mga tao. Anyway, eto Philippines, Duterte wants state auditors kidnapped and tortured. Yan yung gustong gawin ni Digong. 'Di ba? Kasi nga, sabi nga ni Digong, kadigungan, they always make things difficult. That's what I don't like, making things difficult. Kasi nga, trabaho naman ng COA yun. Diba, hindi mo sila ipapagsawalang bahala kasi trabaho nila yun. Diba, yung pinapalaki daw nila yung mga maliliit na bagay. Well, kasi ang alam ko naman, makukulong kayo kapag, diba, yung pag-audit sa inyo ng COA, ay medyo lumagpas yung expenditure nyo, makukulong kayo. While they do not have the powers to prosecute, evidence gathered by state auditors has been used to send public officials jails. Kasi guys, yung COA, independent bodies yan. Hindi yan nakarely sa executive, judiciary, diba? Ano pa ba yung isa? Yung 3 branches of the government, legislative. Hindi yan diba? Hindi yan beyond sa legislative, executive, tapos legislative, executive, legislative, ano pa ba? Yun. Hindi yan independent bodies. Diba? Kaya nga, pwede silang makulong kasi they do not have the power. Kaya ang ginagawa na lang nila, may kadigungan, ang ginagawa na lang nila, pinagbabantaan na lang, tinitreat yung buhay ng mga COA auditors. Tapos ngayon, ang lakas nyo makapag-request. Diba? Imagine. Anyway, sabi pa dito, umpisahan na ninyo para malaman na natin. Or I will go to the Supreme Court or in the ombudsman. Yung ombudsman na na appointees mo, malamang kakampihan ka nun.
Sabihin ko sa inyo, Ombudsman, kindly tell them that there's a constitutional mandate in it and there's Filipino citizen asking to be guided by what the books are all about. Kasi ngayon guys, kapag manghihingi ka ng request ng SALN or something else coming from the sa mga politiko na yan, dadaan sa ombudsman. Eh, itong ombudsman na to, appointees to ni Kadigungan, kaya hindi malabo na papanigan sila nitong mga nasa ombudsman. 'Di ba? May mga backup yan. Let us not debate on that. Just open the book, no more talk. Show us where the money is and how it was spent by all the government official as me and the Congress. So on the other hand, Duterte slammed the government's plan to amend the compensation package for men in uniform as well as police pension system of retired military and police official. Dinamay pa yung AFP. Hindi ako nagpapahiro sa mga military. Hindi ako nagpapahiro sa mga polis. Ibinigay ko iyan kasi naaawa ko sa mga tao nagpapakamatay para sa bayan natin. Kumukuha na naman siya ng simpatsya ng mga kapulisan at ng Armed Forces of the Philippines. Tama ba yon? Nagpapakampi. Well, gawain na nila yan, oy. Ang tanong lang naman dito kasi, bakit ka ngawa na ngawa? Spokesperson ka ba ni VP Inday? Bakit yung anak mo wala bang sariling pag-iisip yan? Na bakit ikaw na lang palagi? Diba yun yung tanong dito? Bakit ikaw? Bakit mo kinakampihan yung spoiled brat mong anak? Diba? Anyway, ngayon, unti-unti nating nalalaman ang totoong kulay nila. So anyway guys, yun lamang ho. At it's me again, si Mima Alicia nyo. At nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.